Ang kaso ay nagsimula mula sa reklamo na isinampa ng employee laban sa employer para sa illegal dismissal, hindi pagbabayad ng 13th month pay, separation pay, at back wages na may kasamang claim para sa damages at attorney's fees. Ipinahayag ng employee na siya ay kinuha ng employer at itinalaga bilang front office supervisor sa ilalim ng probationary status na may buwanang sahod na 15,000 sagres sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang front office supervisor. Ang employee ay nakaharap sa isang guest service associate at hiniling na mag-sumite ito ng mga dokumento kaugnay ng kanyang pagliban noong Hulyo 30, 2019. Tumanggi ang associate at sinabi na naipaliwanag na niya ang dahilan sa kanilang manager at sa isang opisyal ng employer. Dahil dito, naramdaman ng employee na siya ay binaliwala at hindi iginalang. Noong Agosto 2, 2019, inutusan ng employee na pumasok ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagdating sa establishmento ng employer, nakatagpo siya ng mga kinatawan ng kumpanya kabilang ang Human Resources Coordinator. Inakala ng employee na pagkakataon na iyon upang irekomenda ang suspensyon ng associate dahil sa hindi magalang na asal, ngunit siya ay nabigla at nadismaya ng abutan ng isang notice of pull-out epektibo Agosto 10, 2019. Ayon sa notice, hindi pumasa ang employee sa Standard Performance Evaluation at ilalagay siya sa floating status. Ipinaalam din sa kanya ang umano mga paglabag sa Company Code of Ethics at ang desisyon ng employer na ibalik siya sa work pool. Sa pagsusuri ng mga dokumentong kalakip ng notice, natuklasan ng employee na ang kanyang performance evaluation ay binago. Bunga ng mga pangyayaring ito, nagsampa ng reklamo ang employee laban sa employer. Ipinahayag niya na sa oras ng kanyang pagkuha, hindi siya naipaalam tungkol sa mga pamantayan na kailangan upang maging regular employee. Dahil dito, iginiit niya na dapat siyang ituring na regular employee na maaari lamang tanggalin kung may just cause o valid cause at alinsunod sa tamang proseso. Sa kabilang banda, iginiit ng employer na ito ay isang lehitimong independent contractor. Kinuha nito ang employee bilang probationary employee at itinalaga bilang front office supervisor. Iginiit ng employer na ang employee ay hindi illegally dismissed, probationary lamang at nabigo na maabot ang employment standards kaya inilagay siya sa floating status. Pasya ng labor arbiter. Itinuring na regular employee ang employee dahil hindi na ipaalam sa kanya ang pamantayan para maging regular. Pinasiya na illegal dismissal ang nangyari dahil hindi nabigyan ng tamang due process at malisyoso ang paggawa ng mababang evaluation report. Inatasan ang employer na magbayad ng separation pay, back wages at attorney's fees. Apela sa NLRC, pinagtibay ng NLRC na regular employee ang empleyado. Gayunman, itinuring na constructively dismissed lamang siya noong Pebrero 10, 2020, 6 na buwan matapos mailagay sa floating status dahil nabigo ang employer na muling italaga siya. Ang employer lamang ang pinanagot sa pagbabayad. Apela sa CA. Sumang-ayon ang CA na regular employee ang empleyado, ngunit hindi ito sumang-ayon sa NLRC na may constructive dismissal. Ayon sa CA, premature ang pagsampa ng kaso dahil 19 na araw pa lang ang nakalipas sa floating status. Dahil dito, walang dismissal na naganap at dapat bumalik sa trabaho ang employee. Ayon sa batas, ang security of tenure ay para rin sa mga probationary employee. Maaari lamang silang tanggalin kung may just cause o kung nabigo silang makapasa sa makatwirang pamantayan na ipinaalam sa kanila. Sa kasong ito, lahat ng antas ng korte ay nagsabing regular employee siya dahil walang pamantayang ipinaalam sa kanya. Ang paglalagay sa floating status ay isang kapangyarihan ng employer. Ngunit hindi ito dapat tumagal ng higit sa 6 na buwan. Kung lumampas ito ay nagiging constructive dismissal. Ito ay katulad ng pansamantalang layoff sa ilalim ng Article 301 ng Labor Code. Kahit maaga nagsampa ng reklamo ang employee, tungkulin pa rin ng employer na magbigay ng bagong assignment sa loob ng 6 na buwan. Ang mga return to work notice ng employer ay hindi sapat dahil pangkalahatan lamang ito at walang tiyak na bagong assignment na binanggit.
Ang kabiguan ng employer na mag-alok ng tiyak na trabaho ay constructive dismissal. Bunga ng constructive dismissal. Dahil sa tagal ng kaso, 5 taon, at sa hindi magandang relasyon ng dalawang panig, hindi na posible ang reinstatement. Sa halip, ipinagkaloob sa employee ang separation pay na katumbas ng 1 buwan para sa bawat taon ng serbisyo, kasama ang full back wages.